Hindi ko na gusto ang marriage na ito. Meron na akong bagong kasintahan ngayon. Simula ngayon, hiwalay na tayo. Inihagis ni Michael ang mga papeles ng diborsyo sa harap ni Tanya habang nakatingin ang lahat. Sinabihan pa niya itong boring. Karapat dapat na palitan. Walang halaga. Pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang bagong kasintahan sa oras ng hapunan ng kanilang anibersaryo. Ang hindi alam ng lalaki, ang buhay na ipinagmamalaki niya ay hindi pala sa kanya. Ang mansyon na inaangkin niya ay pag-aari ni Tanya. Ang kotse na nasa pangalan niya ay kay Tanya pa rin. Ang buong negosyo niya sa disenyo ay itinayo gamit ang pera ng pamilya ni Tanya. Akala ni Michael Atienza ay tinalikuran niya lang ang isang taong walang halaga. Hindi niya alam na ipinahiya niya pala ang anak na babae ni Modesto Montemayor, isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Sa loob ng 24 oras, nawala ng kuryente ang kanyang mansyon. Pagdating ng ikalawang araw, dumating ang mga tagalipat ng gamit na may dalang mga papeles ng pagpapatalsik. Sumigaw ang kanyang kasintahan. Naghumingi ng tawad si Michael, ngunit ang boses ni Tanya sa telepono ay nanatiling malamig na parang yelo. Hinihiling kong ibalik mo ang lahat ng aking ari-arian. Bumagsak ang negosyo ni Michael sa isang igla. Na-freeze ang kanyang mga account. Lahat ng akala niyang kanyang itinayo ay nawala. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang email. Binili na ang kanyang kumpanya. Sino ang bumili? Si Tanya Montemayor. Ngayon ay nagtatrabaho siya kay Tanya at hindi pa ito tapos. Ngayong umaga ay nakatayo siya sa labas ng building. Hawak ang mumurahing kape. Ang karatula sa itaas ng pasukan ay nakasulat, Montemayor Holdings Inside. Gumagalaw ang mga tao doon ng may layunin. Disenteng pananamit. Tahimik na kumpiyansa. Kapangyarihan na hindi kailangang ipahayag ang sarili. Si Michael ay hindi kabilang dito. Ngunit ngayon ay wala siyang pagpipilian. Sa front desk ay magalang nang ngumiti ang isang dalaga. Pangalan, Michael Atienza. Nag-type ang babae at tumango. 12th floor. Walang handshake. Walang welcome. Instruction lang. Sa ika-11th floor, isang lalaki ang nag-abot sa kanya ng ID badge. Walang titulo, pangalan lang niya. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Tanya na naka-blazer, white t-shirt, walang alahas, authority lang. Sumikip ang dibdib ni Michael. Nilampasan siya nito ng walang sulya. Hindi nagtagal, tinawag siya nito sa kanyang opisina. Doon ay tumayo si Michael at sinabi ni Tanya, hindi ito personal, ito ay pananagutan. Nabasag ang boses ni Michael. Mahal kita. Sinalubong ni Tanya ang mga mata nito. Hindi, Michael. Mahal mo lang ang version ko na kaya mo kontrolin. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Sa loob ay may isang dokumento. Termination notice. Ang iyong performance ay hindi nakatugon sa mga pamantayan ng kumpanya. Diretsong sabi ni Tanya. Ngayon, ito na ang huling araw mo. Bumagsak si Michael sa upuan. Wala nang natira sa akin. Humakbang si Tanya at sinabi, meron pa. Your lessons. Gamitin mo. Tumalikod siya at naglakad palabas. Nang gabing iyon, umupo si Michael sa isang park habang umuulan. Patay ang telepono niya. Binlock siya ni Duchess. Tinanggihan siya ng babaeng hinahabol niya. At ang babaeng minaliit niya ay nagtagumpay ng hindi nagtaas ng boses. Sa isang bayan, nakatayo si Tanya sa bintana ng kanyang mansyon. Pinapanood ang mga ilaw sa lungsod.
Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagbagsak ni Michael. Tanging kapayapaan. Dahil sa wakas, ay naunawaan niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang ina. Huwag kailanman paliitin ang iyong sarili upang mapanatiling komportable ang ibang tao. Hindi sinira ni Tanya si Michael. Tumigil lang siya sa pagprotekta dito mula sa katotohanan. At sa ginawa niya nagbago ang lahat.